Sige. Kapag natalo mo ako, ibibigay ko ang isang gabi ko sa iyo, pero sigurado namang hindi mo ako matatalo. Isang miyembrong Filipine Navsog. Huwag mo kaming patawanin. Dapat pa nga kayong magpasalamat at pinapatulan namin kayo. Tama. Kung matatalo niya ako, ibibigay ko rin ang isang gabi ko. Imposible rin namang mangyari iyon. 6 na babaeng opisyal mula sa iba't ibang bansa na nakaswot ng bikini ang pumalibot at nanukso sa isang sundalong Pilipino. Ang bansa ninyo ay pulo-pulo lang? Ano naman ang magagawa ninyo sa dagat? Ang nga lalaking Pilipino, magaling lang sa kantahan. Kumain na lang kayong balut at maglaro sa dalampasigan. Seryoso ba kayo na hamunin kami, ang mga Special Forces ng Amerika? Isang nakakahiyang pustahan, isang pampublikong pang-iinsulto, at isang labanan sa paglangoy kung saan nakataya ang karangalan ng bansa. Ngunit ang mga mayayabang na babaeng ito ay malapit ng lumuhod at umiyak habang humihingi ng tawad. Ano nga ba ang nangyari sa gitna ng karagatan? Ang anak ng dagat ng Palawan, si Petty Officer Second Class Miguel de la Cruz, ang Philippine Navy Special Operations Group, NAVSOG, at ang kanyang ipinakitang kagila-gilalas na pagbabalik-tanaw. Ngayon na magsisimula, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Pasipiko, 3:00 ng hapon, ang dalampasigan sa harap ng International Joint Military Exercise Base sa Subic Bay ay puno ngang sundalo mula sa iba't ibang bansa. Ito ang kanilang libreng oras, kung saan ang mga sundalong katatapos lang sa pagsasanay ay nagpapahinga at nagkukuwentuhan. Ang tuno nga alon, ang huni nga ibon, at ang halahakan mula sa iba't ibang direksyon ay nahahalo sa hangin. Si PO2 Miguel de la Cruz ng NAVSOG ay tahimik na nakaupo sa isang bangko sa tabi ng dagat, pinakmamasdan ang karagatan. Sa edad na 28, may taas na 5'11", matipuno ang katawan, at kapansin-napansin ang kanyang kayumangging balat na nasunok sa araw. Bilang isang miyembro ng Special Forces, walang bahid ng labis na taba sa kanyang katawan, at may mabahagyang peklat sa kanyang mabraso mula sa matinding pagsasanay. Nakasuot lamang siya ng itim na athletic shirt at shorts, at hindi tulad ng ibang mga sundalo na nagingay at nagbibiruan, siya ay tahimik na nakatiti sa botanaw. Hoy, tingnan ninyo. Isang sundalong Pilipino. Napatingin si Miguel sa boses na naksalita sa Ingles. 6 na babaeng opisyal mula sa ibang bansa ang papalapit. Sila ay mula sa Amerika, Britanya, Australia, Canada, Alemanya, at Pransya. Bagamat nakasuot sila ngang kani-kanilang uniforme kanina, ngayon ay pawang nakabihis ng makukulay na swimsuit. May kumpiyansa silang lumakat na tila mamodelo sa isang fashion show. Nangunguna sa kanila si Lieutenant Clara, isang 32 taong gulang na US Navy SEAL. Blonde ang buhok, buhaw ang mga mata, may taas na 5'9", at ipinagmamalaki ang kanyang ton na katawan na hinubok ng pagsasanay. Ang kanyang pulang bikini ay lalong nagbigay diin sa kanyang balat na kulay tansan. Ngunit higit sa lahat, nangingibabaw ang kayabangan sa kanyang mukha. Narinig ko na magagaling daw kayong mga taga-NAVSOG, totoo ba? Tanong ni Clara na may halong pang-uyam. Ang kanyang boses ay puno ng konghay na pangmamalit. Nanatiling tahimik si Miguel, ngunit ang kanyang madilim na mga mata ay kalmadong nakatitig sa kanya. Biglang sumabat si Captain Emily ng British Army. Nakatali ng mataas ang kanyang kulay kastanyas na buhok at nakasuot siyang berdeng one-piece swimsuit. Narinig ko, magaling daw ang NAVSOG sa matitinding pagsasanay. Pagtiti sa gutom, sa lamig, magaganoong bagay. Pero hindi natin alam kung iyon ba ang tunay na kakayahan. Pero sa paglangoy, tumawa si Lieutenant Sofia nga, Australian Army. Nakasuot siya ngang itim na tupis at kumikinang ang kanyang balat sa sikat ng araw. Ang bansa ninyo ay hindi naman isang kontinente? Anong magagawa ninyo sa dagat? Kami sa Australia, bansa kami ngang surfer. Sumali na rin si Lieutenant Olivia ng Canadian Army. Tama.
Kami sa Canada. Nagsasanay sa Great Lakes. Ang bansa ninyo. Puro bundok lang. Hindi ba? Ang kanyang navy blue na swimsuit ay bagay na bagay sa kanyang blonde na buhok. Si Mayor Hanna ang German Navy ay nakrus ang mga braso. Ang German Naval Forces, nagsasanay sa malamig na tubig ng Baltic Sea. Ibang-iba iyan sa mainit na dagat ng Asya. Ang kanyang kulay abong swimsuit ay nakdakdak sa kanyang matalas na imahe. Sa huli, humakbang si Captain Marie ang French Navy. Kahit kami na nagsasanay sa Mediterranean, nag-alinlangan kami sa Navsog. Baka naman pangalan lang iyan. Nakasuot siyang puting bikini at nakibit balikat. Ang ganim na babaeng opisyal ay pumalibot kay Miguel na parang magayena na nag-aabang sa kanilang biktima. Ang ganilang mga mata ay puno pagmamatas at panginsulto, at maingisi sa kanilang mga labi. Ang mga sundalo mula sa ibang bansa na napapadaan ay nagsimulang mag-usisa at magtipon. Anong nangyayari? Pinagtitripan na naman ni Clara ang kung sino. Kawawa naman yung sundalong Pilipino. Ang mga bulungan ay unti-unting lumakas. Maya-maya pa, halos 30 taon na ang nanonood. Ang ilan ay kinuha na ang kanilang mga cellphone, handa nang kumuha ng litrato. May iaalok akong masayang laro, sabi ni Clara habang humahakbang pasulong. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang magalabi. Nasa isang hakbang na lang ang layo niya kay Miguel, at ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa hanging dagat. Labanan sa paglangoy, ano sa tingin mo? Ikaw at ako. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Hindi halata noong nakaupo siya, ngunit ngayong nakatayo, kitang-kita ang kanyang pangangatawan. Mas matangkat siya kay Clara ngang isang ulo, at kahit sa ilalim ng kanyang damit, bakas ang kanyang matitipunong kalamnan. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Hindi na kailangan, mahina at kalmado niyang sabi. Ang kanyang Ingles ay hindi perpekto, ngunit malinaw ang kahulugan. Natatakot ka ba? Pang-aasar ni Clara. O alam mo nang matatalo ka kaya ayaw mo na lang? Mga walang kwentang laban. Kung gayon, gawin nating mas masaya. Biglang itinaas ni Clara ang kanyang boses. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tila isang artista sa entablado, gumawa siya ng isang malaking kilos. Kapag natalo mo ako, ibibigay ko sa iyo ang isang gabi ko. Biglang tumahimik ang buong dalampasigan. Tanging ang tunog ng alon ang bumasak sa katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na tawanan at hiyawan ang umalingaw. Bali, seryoso si Clara. Naku, sinuverte yung Pilipino. Sa unang pagkakataon, nakita ang pagbabago sa mga mata ni Miguel. Gumalaw ang kanyang panga. Ayos lang, dahil hindi ka naman mananalo, sabi ni Clara habang hinahawi ang kanyang buhok. Kumislap ang kanyang blonde na buhok sa araw. Ang nafsok laban sa isang US Navy SEAL? Huwag mo akong patawanin. Dati akong manlalaro ngang swimming noong kolehiyo. Naging kinatawan ako ngang estado at sumali sa pambansang kompetisyon. Sumali si Major Hanan na Alemanya. Tama. Kung matatalo niya si Clara, ibibigay ko rin ang isang gabi ko. Dahil zero naman ang posibilidad, madali lang pumusta. Ako rin. Itinas ni Captain Marieng Francia ang kanyang kamay. Dahil impossible, hinding-hindi mo malalaman kung gaano katamis ang gabi kasama ang isang Pranses. Mukhang masaya ito, sabat ni Lieutenant Olivia ng Canada. Pusta rin ako. Malinaw namang matatalo siya. Ang isang lalaking Pilipino na mananalo sa isang babaeng taga North America? Sa panaginip lang iyan. Sunod-sunod na nagsalita sina Emily at Sofia. Pusta rin kami. Dahil matatalo ka rin naman, ligtas na pusta ito. Ang 6 na babaeng opisyal ay sabay-sabay na tumawa na tila nakasundo. Ang kanilang halahakan ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan, at ang nga nanonood ay nagsimulang kunan sila ngang video. Ang mga flash ng kamera ay kumislap, at ang mga pulang ilaw na nagpapahiwating ng pag-record ng video ay makikita sa iba't ibang lugar. Grabe, ito ay a-upload ko sa YouTube. Chitla.
Nafsok versus 6 na babaeng opisyal, ang nakagugulat na pustahan. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Gusto niya lang sanang tahimik na magpahinga at pakmasdan ang dagat, ngunit ngayon, nakataya na ang karangalan ng bansa. Dahil dala niya ang pangalan ng Nafsog, hindi siya maaring umatras. Kung tatanggi ka, kakalat ang sismis na duwa ka, bulong ni Clara. Ang kanyang ngalabi ay malapit sa tainga ni Miguel. Lahat sila ay kumukuha ng video. Gagawa kami ng video na may pamagat na tumakas ang Nafsog. Abot ang balita hanggang sa bansa mo. Tumingin si Miguel sa paligid. Halos 50 sundalo na ang nakapaligid, lahat ay nakabang. Ang ilang opisyal na Amerikano ay nagsimula ng magpustahan. $100 kay Clara. Ako. 200. Siguradong si Clara. May pupusta ba sa taga-Navsog? Gagawin kong 100 to 1 ang odds. Huminga ng malalim si Miguel. Nalala niya ang malong dagat ng Palawan. Ang mga alaala ng pag-aral sumisit kasama ang kanyang ina na isang maninisit ng perlas. At ang mga sandaling kasama niya ang kanyang ama na isang mangingisda sa gitna ng bagyo. Ngunit hindi na kailangang ikwento iyon. Kailangan niyang ipakita sa gawa. Dahan-dahan siyang nagsalita. May makondisyon ako. Nagningning ang mga mata ni Clara. Kumagat na ito sa pain. Ano iyon? Ang mananalo ay tatanggap ng pahinging ng tawad mula sa matatalo. Sa harap ng lahat, napangisi si Clara. Pagingin ng tawad? Iyon lang? Sige, payag ako. Dahil ako naman ang mananalo. Aabangan ko ang sandaling luluhod. Kaat aminan na walang binatbat, ang Nafsog. At isa pa, dakdak ni Miguel. Ang laban sa paglangoy ay 2 beses. Isa sa indoor pool. At isa sa dagat. Sandaling nagtaka si Clara. Bakit 2 beses? Pool at dagat? Para makita ang tunay na kakayahan, kailangan sa parehong lugar, may kakaibang kumpiyansa sa boses ni Miguel. Tinitigan siya ni Clara. May kung anong nakatago sa kanyang malalim at madilim na mga mata, ngunit binalewala niya ito. Sige. Mananalo naman ako sa pareho. Madali lang iyan. Kinabukasan, 9 ng umaga, puno ng tao ang swimming pool. Ang 500-seater na bleachers ay halos puno. Ang masundalo mula sa iba't ibang bansa ay makakasamang nakaupo at ang iba't ibang wika ay maririnig sa paligid. Ang ilaw mula sa kisame ay sumasalamin sa tubig at ang amoy ng klorine ay nangingibabaw sa lugar. 5 minuto bago maksara ang pustahan. Sigaw ng isang tao. Isang hindi opisyal na pustahan ang nagaganap. May isang sundalong Amerikano na may laptop at Excel file na nag-organisa ng napusta. Kasalukuyang odds. 1-5 para kay Clara. 20 para kay Miguel. 20. To. 1. Kung pupusta ako ng $10, 200 ang babalik. Pero siguradong matatalo lang. Sayang ang pera. Sa isang bahagi ng bleachers, magkakatabing nakaupo, ang 6 na babaeng opisyal. Nakasuot sila ng training gear. Handa ng magpalit sa kanilang nga swimsuit. May kumpiyansa silang nagbibiruan. Clara, huwag mo namang masyadong galingan. Kawawa naman. O nga, bigyan mo man lang isang lap na lamang. Huwag kayong magbiro. Kailangan ko siyang durugin ng husto. Para hindi na niya tayo maliitin ulit. Si Clara ay nakasuot ng isang professional full-body swimsuit. Ito ay itim na may pulang guhit, isang mamahaling competition swimwear na idinisenyo para mabawasan ang water resistance. Naginat siya sa harap ng salamin, pinapainit ang kanyang nakalamnan. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong lumangoy ng ganito kaseryoso, mula pa noong kolehiyo, bulong niya. Ang kanyang record sa 100 freestyle ay nasa 5.4 segundo. Bagamat hindi profesional, siya ay nasa tuktok ng nga amateur. Mula sa kabilang locker room, lumabas si Miguel. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na swimming trunks. Tulad ng kahapon. Walang espesyal na kagamitan, walang magarbong disenyo.
Ngunit nang lumitaw ang kanyang katawan, may mahinang pahanga na narinig mula sa mamanonod. Wow! Ang ganda ngang katawan. Parang inukit na eskultura. Isang obra maestra. Pero hindi ibig sabihin na maganda ang katawan ay magaling na ring lumanggoy. Ang katawan ni Miguel ay hindi tulad ng isang tipikal na manlalangoy. Hindi ito makinis, kundi magaspang at hinubo ng totong laban. May mga lumang paklat sa kanyang likod at mga bahagyang marka sa braso na tila tattoo. Ito ang magabakas ne mala impyernong pagsasanay ne Navsok. Tahimik siyang tumayo sa harap ne starting block. Tila hindi niya alintana ang magatingin at ingay sa paligid. Nakatitik lang siya sa tubig, kinokontrol ang kanyang pahinga. May kumpiyansang lumabas si Clara. Mula sa mga manonod, umalingaw-ngaw ang masipol at hiyawan. Clara, ipakita mo sa kanila. Ipakita mo ang lakas ng Amerika. Tuukin mo ang nauso. Itinaas ni Clara ang kanyang kamay at kumawi sa mga manonod, ngumingiti na parang nanalo na. Tumayo siya sa lane sa tabi ni Miguel. Handa ka na? Tanong ni Clara sa Ingalls. Tumango lang si Miguel, huli na para magsisi. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kabilis. Hinawakan ng referee, isang kapitan mula sa Canadian Army, ang mikropono. Magino at ginang, sisimulan na natin ang opisyal na laban. Unang kompetisyon, 100 meter freestyle. Tumahimik ang mga manonood. Ang tensyon ay bumalot sa buong lugar. Lane 4. Lieutenant Clara, ng US Navy. Malakas na yawan. Lane 5. Petty Officer Second Class Miguel de la Cruz Eneangi Philippine Navsog. Mahinang palakpakan lang ang narinig. Karamihan ay sumusuporta kay Clara, mga manlalaro, sa starting block. Umakyat ang dalawa sa starting block. Ang posisyon ni Clara ay perpekto. Ayon sa textbook, nakayuko ang katawan, mga braso sa likod, bahagyang nakabaluktot ang tuhod. Samantala, kakaiba ang posisyon ni Miguel. Mas mababa. Halos parang sumisisit sa dagat. Handa. Isinubong referee ang pito. Naging napakatahimik ng pool, halos marinig mo ang bawat pahinga. Lahat ng namata ay nakatuon sa dalawang manlalaban. Sa tunongang pito, sabay na tumalon ang kanilang magakatawan. Ang dive ni Clara ay perpekto. Gumuhit ito ang isang arko sa hangin at pumasok sa tubig na may counting tilamsik. Angulo, tiempo, lahat ay perpekto. Ang pagpasok ni Miguel sa tubig ay iba. Mas malayo, mas malalim. Tila isang maninisit na may hinahanap sa ilalim ng tubig. Inakala ng manunod na ito ay isang pagkakamali, ngunit ito ay isang kalkuladong galaw. Nakuha ng underwater camera ang kanilang magalaw. Agad na nagsimula si Clara ng malakas na dolphin kick. Ang kanyang mabinti ay gumagalaw na parang isda. Lumangoy siya sa ilalim ng tubig hanggang sa 15 meter mark bago lumitaw ayon sa panuntunan. Nangunguna si Clara. Sa 25 meter mark, halos kalahating katawan ang lamang ni Clara. Sigaw ngang isang sarhentong Amerikano na gumaganap bilang announcer. Ang paglangoy ni Clara ay napakaganda. Ang kanyang mabraso ay eksaktong gumuguhit sa tubig, at sa bawat 3 stroke, lumingon siya para huminga. Halos walang tilamsik. Ngunit ang mga nakakaalam sa paglangoy ay may napansin na kakaiba. Ang estilo ni Miguel ay hindi pangkaraniwan. Minimal ang galaw ng kanyang braso, ngunit ang kanyang puwersa ay kahanga-hanga. Higit sa lahat, ang kanyang katawan ay tila kaysangang tubig, natural na natural. Parang isang lumba-lumba na lumalangoy. 50 meter turning point. Ipinakita ni Clara ang isang perpektong flip turn, habang papalapit sa pader, umikot siya, at tinadyakan ang pader ng kanyang nga paa para bumilis. Muli siyang gumamit ng dolphin kick sa ilalim ng tubig. Ngunit ang tour ni Miguel ay ikinagulat ng lahat. Bago pa man dumikit sa pader, umikot siya ng halos 180 degrees. Mas malalim siyang sumisit kaysa sa karaniwang turn, at nanatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal matapos tadyakan ang pader. Uy, ano iyon? Hindi ba iyon pagkakamali? Masyado siyang matagal sa ilalim.
Ngunit hindi iyon pagkakamali. Si Miguel ay nagpakawala ng hindi kapanipaniwalang bilis sa ilalim ng tubig. Sa mas malalim na bahagi kung saan mas mababa ang water resistance, nagpatuloy siya sa malakas na sipa. At sa 70-meter mark, saka lang siya lumitaw. Ano? Humahabol siya. Totunga. Ang distansya nila ni Clara ay kitang-kitang lumiliit. Naramdaman din ito ni Clara. Naramdaman niya ang presensya sa kabilang lane na papalapit. Ano ito? Bakit siya humahabol? Nag-alala si Clara. Mas binilisan niya ang kanyang mabraso. Mas mabilis na siyang huminga at dinagdagan ang bilang ng kanyang stroke. Ngunit, sa hindi may paliwanag na dahilan, patuloy na lumiliit ang akwat. 80-meter mark. Halos makatabi na sila. Nagsimulang mag-ingay ang gamanonut. Hoy! Humahabol si Miguel. Imposible. Sa unang pagkakataon, nakita ang kaba sa mukha ni Clara. Ibinuhos niya ang lahat sa natitirang 20 metro. Nagsimula siya sa kanyang huling sprint. Iwinasiwas niya ang kanyang mabraso na parang baliw, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari kay Miguel. Tila nagipon lang siya ng lakas kanina, bigla siyang nagpakawalan ng isang paputok na bilis. Ang kanyang katawan ay halos lumilipat sa ibabaw ng tubig. 90 metro. Naunahan na ni Miguel si Clara. Kalahating stroke lang ang lamang. Ngunit malinaw na siya ang nangunguna. 95 metro. Lalong lumaki ang agwat. Desperadong humabol si Clara, ngunit huli na ang lahat. Ang huling pag-abot, halos sabay na dumampi ang kanilang mga kamay sa pader. Sobrang dikit na hindi makita ng mata kung sino ang nauna. Lahat ay nakatitik sa electronic scoreboard. Lumabas ang resulta. Miguel de la Cruz, 52,030-37. Clara, Chinchizech, 2,91. Isang 0.504 segundong pakakaiba. Napakaliit, ngunit isang malinaw na panalo. Sandaling tumahimik ang pool. Isang resulta na walang sinuman ang inaasahan. Iniyahon ni Clara ang kanyang muka mula sa tubig, hingal na hingal. Ang kanyang gabugaw na mata ay hindi makapaniwalang nakatitik sa scoreboard. Paano? Hindi maari. Kalmadong umahon si Miguel mula sa tubig. Walang bahid ng pagod, tila isang simpleng warm-up lang ang kanyang ginawa. Sandali. Biglang tumayo si Emily at sumigaw. Ang kanyang boses na may British accent ay umaling-aungaw. Samba lang iyan. Dapat ulitin. Nakamali lang si Clara. Sumang-ayon ang ibang babaeng opisyal. Tama iyan. Warm-up lang ang unang karera. Ngayon pa lang ang totoong laban. Sabi ni Hannah. Nagpabaya lang si Clara. Ngayon, ipapakita niya ang tunay niyang galing, sabi ni Sofia. Umahon si Clara mula sa tubig. Ang kanyang mukha ay namumula sa gulat at galit. Sinuwerte ka lang. Ang susunod, 200 metro. Sa mahabang distansya lumalabas ang tunay na galing. Siya. Kalmadong sagot ni Miguel habang pinupunasan ang kanyang buhok. Nagsimulang mag-ingay muli ang nga manonot. Mas maraming tao na ngayon ang pumupusta kay Miguel. Uy, $50 kay Miguel. Ako rin. Nakita ninyo kanina? May ibubuga talaga siya. Hindi, sa short distance, may tsamba. Sa long distance, mananalo si Clara. Binigyan sila ng 10 minutong pahinga. Si Clara ay uminom ng sports drink at pinag-iisipan ang kanyang estratehiya. Paano nangyari iyon? Ako ang nangunguna, tapos bigla siyang bumilis. Nagipon ba siyang lakas mula sa simula? Tiningnan niya si Miguel. Nakaupo ito, nakapikit, tila nakmameditate. Ang kanyang dibdib ay regular na tumataas at bumababa, at ang kanyang mukha ay payapa. Nakakainis ang kumpiyansa niya, naisip ni Clara. Mula kolehiyo, hindi pa siya natatalo sa paglangoy. Ngayon, matatalo siya sa isang hindi kilalang taga-silangan? Hindi matanggap ng kanyang pride. Ikalawang kompetisyon, maghanda. Si Haun referee. Tumayo si Clara. Iba na ang kanyang itsura.
wala na ang pakbibiro, napalitan ito ngang isang matalim na tingin. 200 meter freestyle. Nga manlalaro, pumasok. Muli silang tumayo sa starting block. Iba na ang atmosfera. Si Clara ay lubos na nakatuon, habang si Miguel ay nanatiling kalmado. Simula. Sa hudyat, sumugot si Clara na parang bali. Mula sa simula, ibinuhos na niya ang lahat ng lakas. Tila isang short-distance race. Malakas ang tilamsik ng tubig, at ang kanyang mabraso ay umikot na parang elisi. Napakabilis ni Clara. Sa 50-meter mark, halos isang buong katawan na ang kanyang lamang. Ginawa ni Clara ang kanyang galit na enerhiya. Sa 100 meter mark, malinaw pa rin siyang nangunguna. Ngunit pagkatapos nun, nagsimula nang lumabas ang epekto ng kanyang mabilis na simula. Naging mabigat ang kanyang pahinga at mga braso. Samantala, si Miguel ay nanatili sa parehong bilis. 120 metro. Nagsimulang lumiit ang agwat. Kitang-kita ang pagbagal ni Clara. Hindi. Bakit ako napapagod? Desperado niyang naisip. 150 metro. Huling turn. Nawala na ang agwat. Sa katunayan, si Miguel na ang nagsimulang manguna. Si Miguel ay nanatili sa kanyang ritmo, ang kanyang paglangoy ay perpektong nakikisa sa tubig. 170 metro. Malinaw na nangunguna si Miguel, desperadong humabol si Clara, ngunit ubos na ang kanyang lakas. Ang kanyang mga braso ay parang tingga, at ang kanyang mga binti ay halos hindi na gumagalaw. Huling 30 metro, muling nag-ingay ang mga manonood. Ngayon mas malinaw ang pagkakaiba. Halos kalahating lap na ang lamang ni Miguel. Hindi ka panipaniwala. Talo si Clara. Grabe talaga yung Pilipino. Unang dumampi si Miguel sa pader. Walang duda. Miguel de la Cruz, 1:52.2. Clara, 2:4 chinch. Isang mahigit 7 segundong pakakaiba, isang malinaw na panalo. Nakasandal si Clara sa pader, hingal na hingal. Ang maluha ay namuo sa loop ng kanyang goggles. Higit sa pagkadismaya, hindi niya maintindihan. Paano niya napanatili ang bilis na iyon? Bakit hindi siya napapagod? Kalmadong umahon si Miguel. Medyo mabilis ang kanyang pahinga, ngunit agad itong bumalik sa normal. Bukas, sa dagat, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kumpiyansa. Biglang tumayo si Clara. Sige. Sa dagat, iba na. May alon, may agos. Ibang laro iyon. Tama? Bahagyang ngumiti si Miguel. Iba nga ang dagat sa pool. Ang ngiting iyon ay tila may masamang pahiwatig. Ngunit nangitnit lang si Clara. Ang kanyang pride ay ganap na nadurog. Bukas, hindi siya magpapatalo. Buong araw, ang bus ay pinag-usapan ang nangyari. Ang balita na 2 beses tinalong isang sundalong nafsok si Clara ay kumalat na parang apoy. Kinagabihan, nagkaroon ng emergency meeting sa barracks ng nababaeng opisyal. Hindi ko maintindihan, sabi ni Clara. Sa teknikal na aspeto, mas magaling ako. Pero bakit ako natalo? Sinuri ko ang video, sabi ni Hana. Ang estilo ngang paglangoy ni Miguel ay espesyal. Napakataas ng energy efficiency niya. Walang nasasayang na galaw. Tila ginugol niya ang buong buhay niya sa ilalim ng tubig. Kinuyom ni Clara ang kanyang kamao. Bukas, iba na. Ang dagat ang aking teritoryo. Lumaki ako sa mga beach ng California at nagsanay sa Hawaii. Alam ko kung paano basahin ang alon at agos. Paano kung matalo ka ulit bukas? Maingat na tanong ni Marie. Tumahimik ang silid. Walang gustong isipin ang posibilidad na iyon. Hindi. Maring sabi ni Clara. Hinding-hindi ako matatalo. Kahit mamatay ako. Samantala, si Miguel ay nag-iisang naglalakad sa dalampasigan. Malamig ang hangin. Ngunit hindi niya ito ininda. Naalala niya ang kanyang kabataan.
Miguel, anak, ang dagat ay hindi dapat katakutan. Kung igagalang mo ito, tatanggapin ka rin niya. Ang boses ng kanyang yumaong ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, isang maninisit ng perlas sa Palawan, ang nagturo sa kanya na ituring ang dagat bilang isang tahanan. Kinabukasan, 10 umaga, mas maraming tao sa dalampasigan kaysa kahapon. Mahigit 1,000 tao ang nanonood. Pati ang commander ng base ay naroon. May mga pansamantalang bleachers at mga drone sa himpapawid para sa coverage. Ang taas ng alon ay 1 hanggang 1,5 metro. Ang hangin ay 5 metro bawat segundo, anunsyo ng isang sarhentong Australiano. Ang kabuang pusta ay umabot na sa $50,000. Nakakagulat, mas marami na ngayon ang pumupusta kay Miguel. Unang lumitaw si Clara. Nakasuot siya nga itim na full-body swimsuit na gawa sa material na parang balat ng pating, idinisenyo para mabawasan ang water resistance. Inobserbahan niya ang dagat. May agos mula sa silangan. Kailangan kong ayusin ang anggulo ko. Dumating din si Miguel. Nakasuot pa rin ng simpleng itim na trunks. Ngunit iba ang kanyang tingin ngayon. Mas malalim, na may bahid ng pananabik habang tinitingnan ang dagat. Naglakad siya sa buhanginan at hinayaang dampian ng tubig ang kanyang mapa. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ang ruta ay mula dito hanggang sa pulang buhay na iyon, pabalik. 2 kilometro, paliwanag ng referee. Nakatayo na sina Clara at Miguel sa starting line. Inaamin ko, natalo ako kahapon, sabi ni Clara. Pero iba ang dagat. Dito, karanasan ang labanan. Daan-daang beses na akong lumangoy sa Pasipiko. Hindi sumagot si Miguel, tumango lang. Handa. Itinaas ng referee ang starting gun. Bang! Sabay silang tumakbo patungo sa tubig. Malamig ang tubig dagat. Nauna si Clara, sinasalubong ang mga alon. Kapag may malaking alon, sumisisit siya sa ilalim. Kapag maliit, nilalakpasan niya ito. Isang dalubhasang teknik. Nangunguna si Clara. Sa 100 meter mark, higit 10 metro na ang lamang. Ngunit may napansin ang mga mapanuri. Ang paglangoy ni Miguel ay kakaiba. Hindi niya nilalabanan ang alon, kundi sumasabay sa ritmo nito. Kapag tinutulak siyang alon, ginagamit niya ang puwersa nito. Kapag humihila, binababaan niya ang kanyang katawan para mabawasan ang paglaban. 300 metro. Nagsimula ang agos mula sa silangan. Inayos ni Clara ang kanyang direksyon, ngunit mas malakas ang agos kaysa sa inaasahan niya. Shit, ang lakas. Mas malakas siyang sumagwan, sinusubukang labanan ang agos. Dahil dito, mas mabilis siyang napagod. Nakainom siyang tubig alat at napaubo. Samantala, iba ang ginawa ni Miguel. Hindi niya nilabanan ang agos, kundi lumangoy ng pahilis. Tila mas malayo ang kanyang ruta, ngunit sa katunayan, ginagamit niya ang lakas ng agos para mas mabilis na umusat. 500 metro. Nagsimulang lumi ang agwat. Bumagal si Clara. Si Miguel naman ay tila kaysa pa rin NG tubig. Humahabol si Miguel. Sigaw NG announcer. 700 metro. Tiningnan ni Clara si Miguel. 5 metro na lang ang pagitan nila. Hindi maaari. Ako ang eksperto dito. Paano siya nakakahabol? 500 metro. Makatabi na sila. Hindi. Unti-unti nang nangunguna si Miguel. Tila naglalaro lang siya sa dagat ng Palawan nung bata pa siya. Hindi ka panipaniwala. Naunahan na ni Miguel si Clara. Sa 1 kilometer mark, sa pag-ikot sa buhay, lalong lumaki ang akwat. Mabilis na umikot si Miguel, habang si Clara ay nahirapan dahil sa pagod. Sa pabalik, salubong na ang agos. Mas mahirap. Ibinuhos ni Clara ang lahat ng natitirang lakas, ngunit nasa hangganan na siya. Nanlalabo ang kanyang paningin. 3 kilometro. Biglang pinulikat ang kanang binti ni Clara. Aray! Sa isang sigaw, nagsimula siyang lumubog. Hindi na niya magalaw ang kanyang binti.
Takot ang bumalot sa kanya. Mamamatay ako. Desperado siyang kumampay, ngunit patuloy siyang lumulubog. Nakainom siya ng tubig mula sa dalampasigan. Naksigawan ang ngataw. Nalulunod si Clara. Rescue boat. Bilis. Mabilis na umalis ang rescue boat. Ngunit malayo pa. Sa sandaling iyon, lumingon si Miguel. Siya na patungo na sana sa finish line ay mabilis na bumalik patungo kay Clara. Walang pag-alinlangan. Walang halaga ang panalo. Mabilis siyang lumapit. Nakita niya si Clara na nakahari. Agad siyang sumisit. Si Clara ay nawawalan ng malay. Sa sandaling iyon, isang malakas na braso ang yumakap sa kanya. Inalalayan ni Miguel ang baba ni Clara at niyakap ang kanyang dibdib. Sa malakas na sipa, umahon sila sa ibabaw. Ubo, ubo. Umubo ng malakas si Clara. May malay pa siya, ngunit hindi na kayang suportahan ang sarili. Kalma ka lang. Huwag kang lumaban, mahinahong sabi ni Miguel. Sa isang bihasang galaw, iniharap niya si Clara at nagsimulang lumangoy patungo sa dalampasigan gamit ang life-saving technique. Okay lang. Malapit na tayo, bulong ni Miguel. Hindi makapagsalita si Clara, ngunit sa yakap ni Miguel, nakaramdam siyang kakaibang kapanatagan. Si Miguel, sinasagip si Clara. Binitiwan niya ang panalo para iligtas siya. Isang tunay na sundalo. Dumating ang rescue boat. Kami na ang bahala. Umiling si Miguel. Kaya ko na. Dadalhin ko siya sa pampang. Nang makarating sila sa mababaw na bahagi, sinalubong sila ngang mamediko. Maingat na inihiga ni Miguel si Clara sa buhanginan. Binuksan ni Clara ang kanyang mamata at tiningnan si Miguel. Namuo ang luha sa kanyang nga mata. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Mananalo ka na sana. Lumuhod si Miguel. Ano ang halaga ng panalo? Buhay ang pinakamahalaga. Sandaling tumahimik ang buong dalampasigan. At may isang taong nagsimulang pumalakpak. Ang kumander ngang base. Sumunod ang lahat, hanggang sa ang buong lugar ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Bravo! Isang tunay na sundalo. Mula sa mga mata ni Clara, dumaloy ang luha. Lumapit ang ibang babaeng opisyal, mananalo ka na sana, sabi ni Emily. Hindi ang panalo ang mahalaga, sagot ni Miguel. Isa sa makredong nafsok ay hinding-hindi iwanan ang isang kasama. Kahit katunggali, pareho tayong sundalo. Ang pustahan. Kanselado na, sabi ni Hannah. Mali ang pagpusta ng ganon sa simula pa lang, mariing sabi ni Miguel. Ang karangalan ng isang sundalo ay hindi dapat isinasangla. Natahimik ang mga babaeng opisyal. Napagtanto nila kung gaano sila naging hangal. Patawad. Yumuko si Sofia. Nakamali kami. Kinagabihan, sa ospital ngang base, dinalaw ni Miguel si Clara. May dala siyang isang bungkos ng sariwang mangga. Talagang gusto kong malaman, sabi ni Clara. Paano ka naging ganun kahusay lumangoy, lalo na sa dagat? Lumaki ako sa Palawan, sagot ni Miguel. Ang nanay ko ay isang maninisit ng perlas, at ang tatay ko ay mangingisda. Natuto akong lumangoy bago pa man maglakad. Anak ng maninisit, namangha si Clara. Kung gayon, ang dagat ay tahanan mo. Oo. Itinuro sa akin na kung rerespetuhin mo ang dagat, tatanggapin ka nito. Biglang bumaba si Clara mula sa kama at lumuhod sa harap ni Miguel. Anong ginagawa mo? Gulat na sabi ni Miguel. Gusto kong humingi ng tawad ng mayos. Sa pag-insulto ko sa iyo at sa nafsog. Sa lahat, itinayo ni Miguel si Clara. Kalimutan na natin iyon. Makasama na tayo ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang ibang babaeng opisyal, dala ang kanilang nga regalo. Sabay-sabay silang yumuko. P.O. de la Cruz, maraming salamat, at patawarin mo kami. Kinabukasan, sa pormasyon ng umaga, sa harap ng mahigit 2,000 sundalo, umakyat si Clara sa entablado. Sa lahat, noong nakaraang 3 araw,
Ako at ang 5 kong kasama ay kongkay na ininsulto si PO2 Miguel de la Cruz ng SOG, nagsimula siya. Nagmataas kami at minamaliit ang kanilang kakayahan. At ang mas nakakahiya? Nag-alok kami ng isang nakakahiyang pustahan isang gabi kasama kami kapalit ng panalo. Ang aming kayabangan at prejudice ay bulag. Ngunit tinanggap ni Miguel ang aming insulto at lumaban ng marangal. Natalo niya kami. At kahapon sa dagat, noong muntik na akong mamatay, binitiwan niya ang kanyang tiyak na panalo para iligtas ako. Doon ko naintindihan kung ano ang tunay na sundalo. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kagamitan, kundi sa diwa. Kami ang nakamali. Bumaba siya mula sa entablado, lumakat sa harap hanay ng mga Pilipino, at lumuhod sa harap ni Miguel. Mula sa puso, umihinghi akong tawad, sumunod ang 5 pa. Lumapit si Miguel. Tumayo kayo. Pinatatawad ko na kayo. Inabot niya ang kanyang kamay kay Clara. Habang umiyak, tinanggap ito ni Clara at tumayo. Hinawakan ni Miguel ang mikropono. Makakaiba man tayong bansa, lahi, at kultura, iisang sundalo tayo. Ang pakalang sa isa't isa ang makbubuklot sa atin. Isang malakas na palakpakan ang muling umalingaw-ngaw. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang atmosfera sa base. Nagkaroon ng respeto sa pagitan ng mga sundalo. Nagsimula si Michael na makturong swimming sa isang pinaksamang grupo ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa. Tinuruan niya sila hindi lang ng teknik, kundi ng pilosopiyang dagat. Isang araw, nakatanggap siyang tawag. Ang kanyang ama ay na-stroke sa Palawan. Agad siyang biniyang ng special leave. Ang buong base, sa pangunguna ni Clara at ng mga babaeng opisyal, ay nag-ambag para sa gastusin sa ospital. Pamilya tayo dito. Nagtutulungan, sabi ni Olivia. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik si Miguel. Ang kanyang ama ay himalang gumaling. Sinalubong siyang daan-daang sundalo sa base, bumabati sa kanya sa wikang Filipino. Maligayang pagbabalik. Sir Miguel. Nalaman niya na sa loob ng 3 buwan, nag-aral silang kultura at wikang ng Pilipinas para mas maunawaan siya at ang kanyang bansa. Kumain silang ang balut, nag-aral ng arnis, at pinanut ang madokumentaryo tungkol sa mamaninisit ng Palawan. Nayak si Miguel sa kanilang ipinakitang suporta at pagbabago. Isang taon ang lumipas. Sa isang kumprensya sa United Nations, si Clara ang tagapagsalita. Ikinuwento niya ang kanilang karanasan. Isang tao ang nagbago sa aming lahat. Ang gisang sundalong Pilipino na si Podos Miguel de la Cruz. Itinuro niya sa amin na ang tunay na lakas ay ang kakayahang gawing kasama ang isang katunggali. 5 taon nang lumipas, itinatagang Palawan International Maritime Rescue Training Center. Si Miguel ang gunang direktor. Si Clara at ang 6 na babae ay kabilang sa manggaunang guest instructor. Sa harap ng sentro, nakaukit ang mga salitang, "Sa dagat, tayong lahat ay makakapatid." Ang pagsagip sa isa't isa ang ating misyon. 10 taon ang lumipas. Ang kwento ni Miguel ay naging bahagi ng kurikulum sa mga akademya militar sa buong mundo. Si Clara ay naging isang admiral sa US Navy. At sa bawat talumpati niya, palagi niyang binabangit, ang nagpabago sa aking buhay ay ang pakikipakilala ko sa isang petty officer mula sa Philippine NAVSOG. Itinuro niya sa akin hindi ang teknik, kundi ang diwang isang tunay na sundalo. Sa kasalukuyan, sa dalampasigan ng Palawan, si Miguel, na nasa kanyang 40 na, ay patuloy na nagtuturo. Tandaan ninyo, sabi niya sa mga bagong henerasyon ng mga tagasagip, hindi ninyo kayang talunin ang dagat ng mag-isa. Ngunit kung makakasama, kung magtitiwala kayo sa isa't isa, malalakpasan ninyo ang anumang alon. Ang kanyang tinik ay umaaling-awngaw sa dalampasigan, isang alon na nagsimula sa isang maliit na pusta, ngunit ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Kumusta ang kwento ngayon? Ang pagpili ni Miguel de la Cruz ay hindi lamang nagpakita ng kanyang galing sa paglangoy.
Ipinakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagtalo sa kalaban, kundi nasa tapang na iligtas kahit ang isang katunggali. Ang isang nakakahiyang pustahan ay naging isang kwento ng paggalang at pagliligtas ng buhay. Naway tulad ng diwaeng dagat na ipinakita ng anak ng Palawan, matuto tayong lahat na igalang ang isa't isa ng walang prejudice sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang channel. Hanggang sa susunod na mas nakakaantik na kwento. Salamat po.